Hi, my name is Cyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Seriously? You're really crying for this big book? Our vocabulary term is altruistic. Altruistic. Uy, bunganga mo, Toto. Ang laki-laki ng bunganga mo. Abot pa dito. Ang altruistic, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa tropa natin or kaibigan natin. Masaya sila, no? Concerned sila sa kasiyahan mo or sa kasiyahan ng ibang tao kumpara or kaysa sa kanilang sarili, no? Gustong-gusto po natin ng ganitong kaibigan, ganitong kasama. Para silang mas gugustuhin nilang mas mabuti or mas mabuti or tawag dito, parang mas masaya silang nakitang masaya ka kaysa sa kanilang sarili, no? O sana ganun, sana all. Ang possible synonyms natin dito ay selfless, generous, humanitarian, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto and Gabriella spent altruistic humanitarian charities most of their lives. Altruistic. Gabriella. Do you still have the full knowledge about Gabriela Silang? Kung ang France ay may Joan of Arc, tayo dito sa Pilipinas ay may Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ay ang asawa ni Diego Silang na dating leader din ng himagsikan laban sa mga Spanish or sa mga Espanyol. Nung mamatay ang kanyang esposo ay siya nagpatuloy ng pagiging leader, no? With that said, ay siya naging pinakaunang babae naging leader ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Si Gabriela Silang, mga sombrero, sa isang babae. So ano po ang dapat na attitude, ano po dapat ang ugali, ano po dapat ang taglayin ng isang kababaihan or isang babae, mga sombreros, no? May mga kapatid tayong babae. Kung tayo man ay kung kayo po ay babae, no, para po sa atin ito. Para sa ating lahat, no, kasi meron akong kapatid na babae. Nanay natin babae, no, napakahalaga. Proverbs 11:16, ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad. Proverbs 30:20-21, matulungin siya sa mahihirap at sa mga nangangailangan or sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. 1 Corinthians 11:11-12, gayunman sa ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae. At mula sa Diyos ang lahat. Ephesians 5:24, ang paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ayan, mga sombreros, marami tayong mga batas, no, about sa yung pagdi-discriminate sa mga babae, against sa ganito ganyan, no. Tama naman po ito, pero ang pinaka the best po actually na basihan po natin kapag ang pamilya or yung head of the family, yung tatay po ay naturuan ng salita ng Panginoon. So imagine, tuturuan niya ng salita ng Panginoon ng yung asawa, yung anak, no, magiging masaya po ang pamilya. May problema, yes, hindi ko sinabing perfecto, may mga trials, oo. Pero may mga hindi pagkakaintindihan, yes. Pero ang tendency kasi dito, kapag meron tayong personal na relationship or yung tatay natin may personal na relationship sa Panginoon, ay nandun po yung patience, nandun pa rin yung love, nandun pa rin yung joy. Yung tatay mo nang panagalit, hindi naman ibig sabihin hindi mo na tatay bukas, di ba? So ganun po siya. Pero iba kasi yung tatay na may takot sa Panginoon at tatay na walang takot sa Panginoon at may pag-ibig sa Panginoon. Ganun po ang ibig natin sabihin. So ganito po, no? Magkakaroon ng equality, magkakaroon ng parang hindi siya equality, parang kumaga pa hindi equality ang tamang term din. Magkaroon siya ng pagmamahal, no, tunay na pagmamahal sa kanyang asawa, kanyang anak, no, kanyang pamilya. And this is the answer, no. Hindi natin kailangan ng maraming batas, no, although hindi ko masasabi na huwag tayong gumawa pa ng mga batas, pero kailangan kasi number one ay ituro natin sa ating pamilya yung word talaga ng Panginoon, because God will change everything kapag nagkaroon tayo ng genuine na faith, genuine na love sa ating pamilya. And yung head of the family, yung tatay, talaga yung number one dapat na manguna sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, which is full of love, full of joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, etc., etc.
So yun po yung point natin dito, no? So that's why napakahalaga po na read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na ang kawayan mga sombreros ay isang uri ng grass or damo? May scientific name na Bambusa vulgaris. Kasama sa pamilya nito ang hanwala kahit hindi, ang palay, ang kugon, ang tanglad, ang tubong. Ang mga features or common sa mga grass na ito mga sombreros ay meron silang matutulis na dahon. Ayan. So matutulis ang dahon po nila. So pag nakita natin yung palay na matulis din po ang dahon nila, ang kugon at ang tanglad and so on, ang tubo. And then isa sa mga feature pa ng mga sombreros, isa sa mga features nila na tinuturing silang grass ay yung hollow stem. Ibig sabihin meron pong butas sa gitna, no? So wala tayong pag-sample pero meron pong butas sa gitna ng nakala ko ahas. Sa gitna po ng kawayan meron pong butas, no? Meron siyang hole. And then pangatlo mga sombreros ay yung kanilang mga ugat, no? Ang kanilang mga ugat mga sombreros ay wala silang main stem or yung malaking stem, hindi kagaya ng mahogany, ng nara, ng falcata or gemelina. Meron silang malaking stem or merong yung ugat nila ay merong malaking parang pinakapinunong ugat, no? Yun po yun. So sila po ay hindi or wala. So yun po yun, pero masarap po ito yung bamboo shoot nila, yung yan. Yung dabong. Ayan. Masarap po yan, lalagyan ng gata. So pero yun po, no? Yun po yung ating trivia, no? Damo po sila. Medyo nakakalito sa bamboo kasi bamboo tree nga ang tawag sa kanya, pero grass naman talaga. Pero mapadamo, mapakahoy, kahit ano pa man dyan, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kawayan na beneficial at nakatulong sa ating bilang tao at biyaya ng Panginoon. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na hinihiyang lalagay ng faith of love at patuloy na sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Cambridge Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Our vocabulary term is annihilate. Annihilate, Toto. Grabing iyak naman ni Toto niyan, parang sobra-sobra. Ang annihilate mga sombreros ay verb. Ito po yung pagwasak, no, pagwala, no, pagsira sa isang bagay completely or sa someone, sa tao gustong sirain. Mga bagay, no, mga bagay, mga pangyayari na gusto nating walain at parang tuluyan ng sirain. Ganun po siya mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay destroy, crush, demolish, abolish, eradicate, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. To annihilate the entire city people, the troops of Toto must destroy the walls first. Annihilate. Walls, walls, walls.
Do you know the historical Berlin Wall? Ang Berlin Wall or ang pader ng Berlin, mga sombreros, ay silbing harang sa East at West Germany. So bali hati or dalawang Germanys dati. So East Germany, iba rin yung West Germany. Ngunit nung nagsimula itong or bumagsak noong 1989 ay nagsimula muling maging isa ang Germany. No, naging isa na ulit sila noong October 3, 1990 as officially one nation. Ang pagbagsak ng Berlin Wall, mga sombreros, ay napakamakasaysayan. Pero may mas makasaysayan pa dito, mga sombreros. Basahin natin Joshua 6:20-21. Ito po yung pagbagsak ng Walls of Jericho na sila Joshua po ang inatasan or parang nilagay ng Panginoon para pabagsakin ito in just pag-ikot lang po sa buong city, and then God moved amazingly. Joshua 6:20-21, kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda't bata at pati ang mga asno, baka at tupa. No, ito yung mga sombreros na manifestation or one example na kayang gumawa ng Diyos ng napaka miraculous at napaka mangha, mga sombreros. Sila Joshua kasi yung mga piniling tao ng Diyos that time, and Joshua led yung troop or yung tropa ng mga Israelita kasi they were conquering or binibigay sa kanila ng Diyos yung mga lupang pangako, yung mga city. Kasi nga yung bansang Israel ay yung piniling tao ng Diyos. So out of His people, out of His pinili mga tao, ay gumawa siya ng napaka marvelous at wonderful na mga acts, mga sombreros. And dito ang ginawa nila Joshua, umiikot lang sila sa city ng yung kung saan yung walls of Jericho for 6 days, and on the 7th day God did miraculously. No, grabe. Sa buhay natin may mga pader tayong gustong bumagsak, no, yung mga siguro yung mga takot natin sa buhay, gusto natin pabagsakin na, yung problema natin gusto natin pabagsakin, yung trials natin sa finances, sa physical, sa spiritual, sa social, sa medical, or sa anumang mga aspect ng buhay natin, gusto nating pabagsakin sila. Pero ang solusyon lamang doon, mga sombreros, ay obedience sa Panginoon. That is why God also worked amazingly sa kanilang buhay. So ganun din po ang gawin natin. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kalabasa, may scientific name na Cucurbita maxima at Cucurbita moschata. Alam niyo ba sa botany, ito pa ay considered as prutas. Hindi nakakapagtataka, mga sombreros, dahil ang pinakamalaking prutas sa buong daigdig ay tinatawag na Atlantic or Giant Atlantic Pumpkin. That's according sa Guinness World Records 2021 data. At ito po, mga sombreros, sa physical structure process nila, kagaya po ng mangga, kagaya ng durian, ng pakwan, sa bulaklak nila mismo nabubuo ang prutas at ang buto nila na eventually ay tinatanim para sa reproduction. Pero yun nga, no, mapagulay, mapaprutas, ang bottom line po, mga sombreros, ay meron tayong nakakain biyaya mula sa Panginoon. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, masalag, naging faith of love, patuloy na sa ating pagpapagpasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!